Taas ang Diyos na siyang dahilan kung bakit po nandito tayong lahat. Purihin natin ang atin pong Panginoon. At sa pahong dahilan kaya tayo nandito, gusto po nating marinig, maranasan ang pangungusap ng Panginoon sa atin ngayong umaga. Kaya handa na po ba kayo na mangako sa Panginoon at sa sarili natin? Mangako po tayo sa Panginoon. Kausapin po natin ang ating mga sarili. Sabay-sabay po tayo. Ready? Go. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, narinig po ninyo ang mga sinabi po namin ngayong umaga. May dahilan kaya po kami nandito. Hindi lamang po dahil nakasanayan, hindi lamang po dahil nautusan, hindi lamang po dahil tinakot. Nandito kami, Panginoon, dahil gusto ko naming marinig. At nawa nga po, Panginoon, ang mga oras na guguguli namin, ang mga sandaling ito na bubuksan namin ang inyong salita, makapangusap ka nga nawa, Panginoon, ng maliwanag sa aming mga puso. At nawa, Lord God, paglabas namin ng bulwagan na ito, huwag kaming lalabas na walang laman, na walang baon, na walang narinig, kundi, Panginoon, kinausap po ninyo kami bilang mga mahal ninyong anak. Thank you, Lord, for this morning, and we expect great and mighty things from you today because you are a great God. In the name of Jesus, we pray, Amen. Amen. Mari na po tayo makaupo. Praise God. Kung ang Pilipinas po ay mayroong 110 million na population sa Pilipinas, halos 10% daw po nito ay mga OFW. No, kung 110 million na Pilipino, 10% niyan, mga 11 million or mahigit pa ang mga OFW na nasa ibang bansa. At marami po sa mga OFW po natin, minsan po hindi na nakakauwi ng madalas. Marami po sa mga OFW po natin, minsan taunan, 2 taon, 3 taon, may kilala ko, 5 taon, at meron pa nga walang uwian bago po makadalaw sa kanila po mga pamilya dito po sa Pilipinas. Now, kung meron po kayong kakilala, pagpalagay na natin, tatay ninyo halimbawa, OFW, nagtatrabaho sa ibang bansa, 10 taon, hindi nakakauwi. And finally, nabigyan ng pagkakataon na magbakasyon. Nabigyan ng 2 linggo para magbakasyon dito po sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Ano kaya ang gagawin ninyo kung meron siyang 2 linggo na bakasyon dito sa Pilipinas? Okay, 2 weeks lang, 10 years, di siya nakauwi. Yung 2 weeks na yon, ang sabi ng kaibigan mo sa'yo, Brad, overnight naman tayo sa Baguio. Mag-overnight ka ba habang nandiyan yung tatay mo? Baka hindi. Kasi 10 years na wala, 2 weeks lang nandiyan, susulitin mo siguro yung 2 linggo. May nasabi siya na mali o nagkamali itong tatay mo na to na dumalaw lang sa'yo for 2 weeks. Anong gagawin mo? Magagalit ka ba sa kanya? Aawayin mo? Baka hindi. Baka pagbigyan mo na kasi 2 weeks lang. Maikli lang po yung kanyang ipagpapahinga o ipagsasama. At sa loob ng 2 weeks na yon, gusto po natin na sulitin yung pong kanyang stay at ang kanyang pong pagbisita. Di ba? Why? Because napakaikli ng kanyang stay. Ang buhay po ay napakaikli din naman. Minsan po, akala natin, ang haba ng buhay, may umabot ng 100 years old. Akala natin mahaba na yon. Pero maikli lamang po talaga ang buhay. At dahil maikli po ang buhay, ang pamagat po ng mensahe natin ngayong umagang ito, because life is so short. Maikli lamang po talaga ang buhay. Kaya samahan niyo po ako, basahin po natin ang mga salita ng Panginoon na pagbabatayan ng pag-aaral po natin ngayong umaga. At dahil ito po ay mula sa Psalm, Awit, chapter 90, verses 1 to 12, medyo mahaba po yung verse, kaya samahan niyo po ako sa pagbabasa nito. Babasahin ko po yung isang verse, and kayo naman po yung tutugon doon sa susunod na verse. Okay po ba yun? So meron naman po tayong nakalagay na instruction dyan. Okay? Walang sasablay, ha? Okay, una, may nakalagay dyan, pastor. Sige po, pakita muna natin yan. Okay, may nakalagay dyan na pastor sa ibabaw. Ako po yan. Pagkatapos po, susunod dyan, may nakalagay, congregation. Kayo naman po yon. Okay, ready? Game. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tahanan. Buhat pa ng simulang lumitaw ang aming angkan. Kayo po. Yan, ganda. Parang galit na galit. Okay. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok.
sa lupa ay nagbabalik kapag ka iyong iniutos. Amen. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Dali Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Kayo po? Aming mga kasalanan, sa harap mo'y nahahayag. Mga sala naming lihim ay kita mo sa liwanag. Sa kamay mo'y nagwawakas itong hiram naming buhay. Parang bulong lang ito na basta lang dumaraan. Tayo pong lahat, sabay-sabay po tayo. Ang tindi ng iyong galit, sino kaya ang tatarok? Sino kaya ang susukat niyong ibubungang takot? Dahil itong buhay namin baikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Palakpakan po natin ang Panginoon at palakpakan po natin ang participation ng bawat isa. Yung binasa po natin, pag ito po inilimi-limi natin, simple lang po ang gusto niyang sabihin. Una po gusto niyang sabihin, maikli ang buhay. Life is so short. No, ang buhay daw po ay parang tumubo sa umaga, tapos nalagas na pagdating ng gabi. Life is uncertain. Sinasabi niya rito, hindi mo alam kung ano mangyayari sa buhay. Ngayon, malusog ka, kinabukasan, hindi ka na malusog. Ngayon, mayaman ka, sumunod, bigla naghirap ka. Ngayon, buhay ka, maya-maya, hindi mo alam kung ano na nangyayari sa buhay natin. Life is uncertain. Life is also fragile. Ano po ibig sabihin ng fragile? Babasagin, madaling masira, madaling masaktan, madaling masugatan. Nagkaroon ka lang ng bukol, cancer na pala. Nagkaroon ka lang ng sugat, diabetes na pala, hindi na pala gagaling. Nagkaroon ka lang ng konting kung anuman, very fragile ang buhay. And life is fleeting, fast. Mabilis daw po ang buhay. Napansin niyo ba yon nung araw? Diba? Ang ganda-ganda ng buhok mo. Ngayon, wala na. Naubos na. Nung araw, yung tiyan mo, di ba, ang ganda, ang liit. Ngayon, yung tiyan mo, ang laki. Di ba, ang bilis ng buhay. Dati pag naghihilamos ka, ramdam na ramdam mo ang kinis ng mukha mo. Ngayon, pag naghihilamos ka, tumitigil yung kamay mo, na-stuck, ay umandar. Di ba, kasi gumagaspang, napakabilis po ng buhay. At sinasabi po rito, life is hard. Kaya binasa natin kanina, ang buhay ay 70 taon, 80 taon, pero punong-puno ng hirap at pagdurusa. Yun pong sinabi dito sa pinag-aaralan natin ngayong umagang ito. Now, knowing na ang buhay po ay mabilis, ang buhay ay maikli, ang buhay ay hindi sigurado, ano po ngayon ang dapat nating gawin sa maikling buhay na ito? Yun po yung ating aaralin mula po sa Psalm chapter 90. Una po sa lahat, dahil maikli ang buhay, put God first. Unahin po natin ang Diyos. Sabi po natin kanina, doon sa kwento natin sa OFW, dumalaw yung tatay mo or bumisita yung tatay mo, 10 years wala, 2 weeks mo lang makakasama, unahin mo na siya. Alam mo, unahin mo pa yung ano-anong mga bagay, hindi mo siya pinapansin, tinatawagan ka niya, ayaw mong sumama, kinakausap ka, ayaw mong sumagot, unahin mo siya. May ibang schedule, itabi mo na ibang schedule na yon. Unahin mo muna yung tatay mo na mag-i-stay lang for a few weeks. 2 weeks, pagpalagay na. Ganon din po ang buhay natin. Put God first. Set your priorities straight. Linawin natin kung ano ang pinaka-una na priority po natin sa buhay natin. Kung tayo po, paano mo malalaman kung ano ang priority mo sa buhay mo? Simple lang po. Kung kayo po ay merong 24 oras para mabuhay, bukas, Lunes, mamamatay ka na. 24 hours na lang, gantong oras. Anong gagawin mo sa loob ng 12 oras o 24 na oras na natitira sa'yo? Anong gagawin mo? Kung ano yung sagot mo dyan, yon ang priority mo. Pag sinabi mo, magpapakasarap ako,
Okay? Hindi, yun ang balak mong gawin sa buhay mo. Pero pag sinabi mo, aayusin ko lahat ng kaaway ko. O sinabi mo, kailangan mag-usap kami ni Lord. Kailangan humingi ako ng tawad sa Kanya. Kailangan siguraduhin ko na kung mamamatay ako, sa langit ako pupunta. Then, yun ang priority mo. Now, pag sinabi mo nga, kakainin ko na lahat ng bawal, total, mamamatay na rin lang ako, mali ang priority mo, kapatid. Dahil kapag ka namatay ka na, kinain mo na lahat at namatay ka na, nakalimutan mo na hindi pala yun ang buhay, may kasunod pa pala na buhay. First priority ang unahin. Sabi na natin sa ating book 1, lesson 1, title, Unahin ang dapat unahin. At lagi pong pagkaya ng pinag-uusapan, ang unang-una ko po naiisip lagi, na favorite ko po lagi na illustration, butones. Ito pong polo ko na ito. Maraming butones. Alam niyo ho ba, tuwing ako po ay nagsusuot ng polo, ng barong Tagalog, lalo na po kung ako po ihaharap sa congregation, katulad nito, I make sure na yung pong unang-unang butones ay pumapasok sa unang-unang butas. Kasi ano ang mangyayari kapag yung unang-unang butones naipasok ko sa pangalawang butas pala? Ano susunod? Yung pangalawang butones mapupunta naman sa pangatlo. At yung pangatlo, mapupunta naman sa pang-apat. Kaya pagharap ko po sa inyo dito, yung pong aking polo sa harip po na pantay, nakababa yung isa. At nakakita na ba kayo ng ganung uri ng tao? Di ba? Baka kayo yun. Pumasok kayo sa trabaho, pumasok kayo sa eskwelahan, nagkamali ka, nagmamadali ka, yung butones na ilagay mo sa maling butas. Kaya yung itsura tuloy ng polo mo, tagilid. Ganun po ang ibig sabihin ng priority. Yung unang butas dapat ilagay sa unang butones. At kapag yung unang butones na ilagay mo sa unang butas, lahat ng susunod na butones, lahat ng susunod na butas, eksakto. Tama. And everything will be well and everything will be good. Mga kapatid, ang unang-unang priority sa buhay, dahil maikli lamang ito, ang unang-unang butones para umayos ang mga buhay natin ay ang Panginoon. Put God first. Yan po ang nangyari dito po kay Moses. Kasi po Psalm chapter 90, sinulat po ito ni Moses. Sabi po niya, they made God their home. Sabi niya po rito, no? So para po unahin natin ang Panginoon, una natin gawin, make God your home. No, medyo matalinghaga po yan. Basahin po natin ang sabi ni Moses dito. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tahanan. Ang sweet, di ba? Cheesy. Ikaw ang aming tahanan. Sa'yo kami nakatira. Buhat pa ng simulang lumitaw ang aming angkan. Nung sinulat po ni Moses ito po yung time na paikot-ikot po sila sa disyerto. Wala silang lugar, wala silang tahanan na sarili. Pero ang sabi po nila, Panginoon, Ikaw ang aming tahanan. Wala silang bahay, wala silang lote, wala silang bubong. Pero ang pakiramdam po ni Moses, we are protected. Diba sa tahanan natin, you are provided, you are secured, you are loved. Yun po ibig sabihin ng tahanan. At totoo naman po, wala po silang physical na kaharian, wala po silang physical na bansa, pero ang Diyos po ang siya nagpo-provide ng need nila at nagbabantay at nag-aalaga po sa buong bayan ng Israel noong time ni Moses. Kaya po sabi ni Moses, Panginoon, Ikaw ang aming tahanan. And I hope masabi rin po natin yan, Panginoon, Ikaw ang aking tahanan. Home is where your heart is. Kung nasa ng puso mo, yon ang tahanan mo. Alam ko, lahat po tayo may bahay, pero lahat ba tayo may tahanan? Naranasan mo na ba yung ayaw mong umuwi? Naranasan mo na ba yon? Alas 7 ng gabi, okay, tapos na yung klase, ayaw mong umuwi. Bakit ayaw mong umuwi? Wala ka naman dadatnan sa bahay eh. Bakit ayaw mong umuwi? Puro kaaway mo, yun nanda doon sa bahay. Aawayin ka lang nila pag umuwi ka, bubungangaan ka lang, ayaw mo umuwi. May bahay ka, pero wala kang tahanan. Home is where your heart is. Saan mo gustong umuwi? Kaya po tuloy iba mga bata, minsan tuloy iba mga bata, ayaw umuwi, saan pupunta? Sa bilyaran. Kasi doon siya tanggap, doon siya mahal, doon niya nararamdaman yung puso niya, nandoon. No, sabi po ni Moses, Ikaw ang aming tahanan, ang puso namin, Panginoon, ay nasa iyo. Sa iyo kami masaya. Pag nasa iyo kami, happy kami. Home is where you find rest. Dito ka nakakaramdam ng kapahingahan. Ngayon po, summer.
Siguro pag pinataas ko kamay dito, sino rito nag-outing? Sino rito nag-out of town? Sino rito nag-out of the country? No, 3 araw, 4 na araw, 5 araw, 1 buwan. Siguro lahat tayo, or karamihan sa atin, sabihin natin, ako, pastor, nakapaggala ako, Siargao. O ako, pastor, nakagala kami, Baguio. Ang init kasi. O Pansol man lang, 3 days, 2 nights. Siguro po lahat tayo, nakakapagbakasyon tayo. Pero alam niyo ho ba yung feeling na uwi na? At uwing-uwi ka na? Alam niyo yung feeling na yon? Tapos, nasa maganda kang lugar, nasa maganda kang hotel, pero namimiss mo yung kama mo. No, napupunta ka sa ibang lugar, magbabayad ka, pero hindi ka makatulog kahit maganda yung lugar na pinuntahan mo. Namimiss mo yung kama mo, namimiss mo yung bahay mo. Yun sabi ni Moses, Lord, ikaw ang aming tahanan because home is where you find rest. And also home is where you find peace. Merong kapayapaan. Bumabagyo man sa labas, pero may kapayapaan ka doon sa loob ng bahay. Ito po ibig sabihin ni Moses. At tayo po, sana po masabi natin, Panginoon, Yahweh, Jesus, ikaw ang aking tahanan. Sana masabi natin yan. May kakulangan man kami, financially, pero meron akong peace kasi ikaw ang aming tahanan. No, meron man kaming kaunting problema, pero meron kaming security. Meron kaming love. Ramdam namin ang love mo kasi ikaw ang aming tahanan. Sana po masabi natin yan. At hindi lamang po sa Panginoon. Sana po sa totoong bahay natin, sa pamilya natin, masabi po natin yan. Yung mga anak, yung mga asawa, sana po masabi natin sa bahay namin. Tanungin natin yung 3 yon. Sa bahay nyo ba, ando doon ang puso ng mga anak at ng mga magulang? Sa bahay nyo ba, mayroong kapahingahan? O tulog yung anak ninyo mula alas 3 ng madaling araw hanggang alas 4 ng hapon? O sa bahay nyo ba, mayroong kapayapaan? O puro digmaan sa bahay ninyo? Masabi natin, our home, merong heart, merong peace, merong rest. At hindi lamang po sa bahay, sa church. Sana po, dito sa church na to, lalo na po kung nag-a-attend na po tayo rito for quite some time, several years, masabi po natin, sa church namin, nakaramdam ako ng pagmamahal. Sa church namin, nakaramdam ako ng kapayapaan. Sa church namin, nakaramdam ako ng kapahingahan. Hindi ako in-stress, hindi ako inaway, hindi ako pinagod, kundi merong tahanan akong natagpuan. I hope masabi po natin yan. At di lamang po yun, make God your home, put God first. Also, make God your foundation. Isa po sa pinaka-importante, meron kang matibay na tinutungtungan. Lahat ng bagay po kasi merong foundation. Diba? Bahay, may foundation yan. Makeup nga, may foundation eh. Pati nga sabaw, may foundation eh. Di ba? Yung soup, may foundation po yan. Lahat may foundation. Psalm chapter 90, verse 2. Wala pa mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha, itong buong sandaigdigan, ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikaw ay walang hanggan. Wala pang lahat, nandyan ang Panginoon. No, kaya sabi ni Moses, ikaw ang tahanan namin, hindi lang bahay, pati pundasyon namin, Yahweh. Ikaw din ang aming pundasyon. Now, foundations define the strength of a building. Depende po sa pundasyon. Pag magtatayo po kayo ng bahay, magtatayo kayo ng building, depende po sa pundasyon kung gaano kabigat ang pwedeng i-load, kung gaano kataas ang pwedeng itayo, kung gaano kahaba ang magiging buhay na itatayo natin, depende po lahat sa foundation. Kung engineer po kayo, o nasa construction, o may kilala po kayo na engineer, nakakakita po ba kayo minsan, kunyari, may bakanting lote. Pansinin niyo po ito, may bakanting lote. Malalaman nyo na mayroong itatayo na building doon kasi po babakuran nila ng yero. Di ba? You know what I'm saying, di ba? Lalagyan nila ng bakod, puro yero yan, ang haba, puro yero. May nangyayari sa loob. Tapos tinatanong mo, ano ba meron? Bakit may harang dito? Ba't may pasok ng mga tao? Alam mo, may ginagawa sa loob. Pero ang tagal. Napansin niyo ba yon? Tagal na nito ah. Bakit wala naman ako nakikita? Yun pala, kaya pala matagal, naghuhukay. Naghuhukay. Wala kayong nakikita sa taas. Naghuhukay. At nung naghuhukay na,
nagpe-framing ng mga bakal, nagpo-forma ng mga haligi, naglalagay ng kung ano-ano. Matagal din yun. At pagkatapos po noon, biglang may dadating na malalaking truck, bubuhusan ng simento, naglalagay po ng pundasyon. Ang tagal. Pero pagkatapos po nilang mailatag yung pundasyon na yon, magugulat kayo, biglang may building na dito. Magugulat na kayo, biglang ang taas na bigla ng building. Naglagay po sila ng masyadong maraming investment doon sa foundation kasi depende po sa foundation ang tibay, tagal at tatag nito pong anumang building na itatayo po na ito. No, kaya nga po, ang mundo po natin, God is the foundation of the world. Kaya ang mundo, andito pa hanggang ngayon. Alam niyo po, minsan nakikita ko pag sa internet or sa magazine, save the planet. Tapos naiisip ko, kailangan ba talaga ng earth, ng saving? Ang earth, nandito na, wala pa tayo. At maniwala po kayo, matagal na tayong wala, andirito pa rin ang earth. Hindi kailangan ng earth ng saving. Ang kailangan ng saving, yung mga tao sa earth. Pero ang earth, the earth can take care of itself. Why? Because God is the foundation of the earth. God is the foundation of the world. Matatag ang mundong ito dahil po sa ating Panginoon. And I hope we can say the same with ourselves. Sabi ko nga po kanina, lahat may pundasyon, di ba? Ang makeup may foundation, ang building may foundation, especially life. Lalong-lalo po ang buhay. May pundasyon ang buhay po natin. And believe me, God is the best foundation of all. Ang Diyos ang the best na foundation po natin. So verse 2, siya ang pundasyon ng world, siya ay walang hanggan, eternal, at siya po ay karapat-dapat. Kapag sinabi mo sa sarili mo, isasandal ko ang sarili ko sa Diyos, tutungtong ako sa pangako ng Panginoon, then you can never go wrong. Hindi ka magkakamali kapag ang Panginoon na siyang tinungtungan po natin ang buhay natin. So the very big question is, saan nakatungtong ang buhay mo ngayon? Ano ang pundasyon ng buhay mo ngayon? Importante po yung pundasyon. Pag may kinakasal ako, tinatanong ko po muna yan, ano pundasyon ng kasalan na to? Ba't kayo magpapakasal? Pag sinagot po nila, kasi American citizen siya kailangan ko ng visa. Palagay nyo, yung kasal na yon matibay? Hindi. Kasi yung pundasyon, hindi matibay. Ba't kayo magpapakasal? Kasi ang yaman niya. May utang kami sa kanya. Binayad ako ng nanay ko. Palagay niyo ba, tatagal sila ng 50 years anniversary? Hindi. Kasi yung pundasyon nila, hindi matibay. O bakit siyang papakasalan mo? Kasi siya, ang ganda-ganda niya. Paano kung hindi na maganda? Hindi matibay ang pundasyon. So sa atin po, sa buhay na to, where do we find or where do we build our confidence? Saan nakatungtong ang kumpiyansa natin? Dahil graduate ka, graduate ako, pastor, meron pa akong laude, meron pa akong highest honors, palagay ko naman, matindi na buhay ko. Doon ba? Kung mauntog ka, tapos na-amnesia ka, paano na? Di wala na. Nasaan nakatungtong ang buhay natin? Mayaman ako, pastor. Mayaman? Kung magkasakit ka ngayon, milyon ka agad ang babayad mo Saan nakatungtong ang buhay natin? Sa talino, sa yaman, sa mga narating natin sa buhay. Pastor, noong nakaraan, nag-reunion kami ng mga classmates ko. Ako ang pinakamaganda ang sasakyan. Doon ba nakatungtong ang atin po mga confidence sa buhay na ito? Hindi po. Kasi lahat ng po yan, mawawala. Mabuti kung sure ka na hindi mawawala. Sabi natin kanina, life is uncertain. Ibig sabihin, hindi ka sigurado sa buhay. Ngayon, okay ka. Maya-maya, hindi ka na okay. Ang dami yung pwedeng mangyari. Walang sure. Ulitin ko mga kapatid. Walang sigurado sa buhay na ito. Mayaman ako, kahit anong sakit, gagaling ako. Come on. Mayaman ako, sasaya ako. No. Matalino ako, yung pamilya ko magiging maganda. Hindi. Wala pong sigurado sa buhay na ito. Kaya kailangan po natin sigurado makakapitan pag nalulunod tayo sa buhay na ito. At walang iba, kundi ang atin pong Panginoon. So make God your foundation. Sabi po sa Bible, a wise man builds his house upon the rock. May nagtayo ng bahay sa bato, may nagtayo ng bahay sa
ano nga yun? Sa buhangin at bumagyo. Yung sa buhangin, kahit gaano kaganda yung bahay niya, lumubog. Pero yung sa bato, kahit maliit ang bahay niya, matatag. Alam po natin, taga rito tayo sa lugar na to, alam po natin yung West Valley Fault. Alam mo natin yan, merong mahabang crack mula doon sa bandang Antipolo, pababa hanggang doon sa Laguna, dumadaan dyan sa Lower Bikutan, dumadaan doon sa bandang Pasig, itong crack na ito. Kung nakapunta na kayo ng Pasig, maski dyan sa BGC, bakit ang tataas ng building? Meron palang crack, meron palang West Valley Fault, at may inaasahan pala na big one na darating. Bakit ang tataas ng building? Hindi ba sila natatakot na biglang lumindol, logi negosyo nila? Alam niyo po, hindi sila natatakot. Kasi po, ang tinutungtungan ng mga building dyan sa BGC, doon sa Pasig, ang tataas ng mga condominium, kasi yung tinutungtungan, bato. Bundok talaga at bato yung tinutungtungan po nila ron. Kaya po malakas ang loob. Tapos yung kanila po mga pundasyon, talaga naman mga modern na uri ng foundation. Kaya po malakas ang loob. Kapatid, kapag ka nakatungtong ka sa Panginoon, malakas ang loob mo. Kung nakakita na po kung taong ganyan, may sakit, bahala si Lord sa akin. Si Shadrach, Meshach, Abednego, nasa loob ng pugon, bahala si Lord sa amin. Pero kung hindi man kami ligtas ni Lord, kay Lord pa rin kami. Matibay ang pundasyon. Yan po ang kailangan natin sa mga anak natin, sa mga sarili natin, matibay na kapit sa Panginoon. Matibay na tungtungan sa atin pong Panginoon. Kaya dapat po, foundation before construction. Minsan po yung mga anak natin, tinuturuan natin kaagad. Matuto ka ng ganito, matuto kang mag-computer, matuto kang mag-basketball, matuto kang mag-mathematics. Minsan po, tinuturuan natin agad ang mga anak natin, nagko-construction agad tayo sa kanila. Pero dapat po, foundation muna sa mga anak natin. Mga anak po natin, turuan natin magdasal. Turuan po natin na umasa sa Diyos. Ang mahirap po, kahit na ituro mo na ituro, anak, number 1, mahal ka ng Diyos. Number 2, sumunod ka sa Diyos. Alam niyo po, matututunan lang talaga nila ang Panginoon kapag sila ay naka-experience sa Panginoon. Doon lang po talaga. Pero let us do our best anyway. Pilitin natin mag-church. Pilitin po natin na bumangon pag Sunday morning para magsimba. Pilitin natin na mag-pray. Kahit sabihin nila, ako na naman magpe-pray. Pilitin natin, matuto, magbasa ng Bible. Kasi po, pagdating ng panahon, wala na po tayo, pundasyon ang atin pong itinatayo sa ating mga anak. Ibang magulang ang pundasyon, anak, matuto ka na sa akin ha, nagkamali ako. Pag mag-aasawa ka, dapat kahit hindi gwapo, basta mayaman. Natuto na ako, anak, pinakasalan ko yung tatay mo. Magaling mag-basketball. Kinuha sa kagwapuhan. Hindi po. Ay turo po natin ang pundasyon sa mga anak natin. Kahit na hindi gwapo, basta maka-Diyos. Diba? Kahit na hindi mayaman, basta may takot sa Panginoon, aayos yan. At kapag may takot sa Panginoon, gumugwapo. Ewan ko ba sa nangyayari ang himala na yan. Tignan niyo ako, misis ko. No? Hindi, totoo po yun. Magbasa ka ng Bible, nagkakaroon ka ng maaliwalas na pananaw sa buhay. Kaya, turuan po natin ang tamang pundasyon, ang mga mahal po natin sa buhay. So, let there be God before goals. Kanina, foundation before construction. Ngayon, God before goals. Ay turo po natin sa ating mga anak. So, start constructing the lives of our children by giving them the correct foundation in life. Let them discover and experience God in their lives. Hindi talaga pwedeng ituro. Alam niyo po yung tinatawag na field knowledge, yung tinatawag na experiential knowledge. Ang mga anak natin po, ako po ang goal ko po sa mga anak ko nung bata pa sila, lahat po sila matutong lumangoy. Kasi po nung sila yung mga bata pa, alam ko maliliit yan eh. Alam ko, maraming swimming na mangyayari, maraming outing na mangyayari, at hindi tayo makakapag-enjoy. Lagi na lang tayong takot na baka malunod mga bata kasi hindi marunong lumangoy. Kaya, 1 year old, 2 years old, tinuruan na po namin na lumangoy, yung po mga anak namin. Kaya ngayon, kahit nasaan kami, okay lang. Noong nakaraan, nasa dagat kami, sige, langoy sa dagat. Nakatingin ka lang, pero alam mo na natuto sila. Paano po sila natuto? Paano po natuto?
hindi ako bumili ng libro. Step number 1, huminga ng malalim. Hindi ako bumili ng libro. Ang ginawa ko po, experiential. Nilublob mo. Tapos iniwanan mo doon. Tapos pinanood mo. Maya-maya, natututo na sila. Lahat po sila, ganun po yung nangyari. Natuto po silang lumangoy. May mga bagay, manood ka ng manood ng video, hindi ka pa rin matututo. Driving, gusto mo matuto mag-drive. Ang ginawa mo, bumili ka ng driving, tapos nanood ka ng video, tapos marunong ka na mag-drive. Hindi po. Swimming, hindi ka matututo hanggat di ka lumalangoy. Driving, hindi ka matututo hanggat di ka talaga nagda-drive. At minsan, kailangan po mabangga para lang matuto. Ganon din po ang buhay natin. Pwede po ako mag-sermon dito. Pwede po kayong manood ng YouTube sa mga sermon. Pwede kayong mag-attend ng Bible study. But not until we personally experience God in our lives. Not until humanga ka sa Panginoon. Masasabi mo sa sarili mo, ang galing nitong Diyos na to. No, I hope masabi natin yung ang tindi nitong Panginoon na to. Buti na lang nakilala ko ang Diyos. Kung hindi, nasaan na kaya ako ngayon? Until we have this awesome feeling about our Lord. Experience God and put your trust in God today. I hope we put God first in our lives. Total, maikli lang ang buhay eh. Unahin po natin ang Panginoon. Basahin po natin awit 90, 3-4. Yung taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag ka iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw sa mata mo. Panginoon, isang kisap mata lang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaan. Ang buhay daw po ay mabilis, life is fleeting, isang kisap mata, isang saglit, but life is a gift. So dahil po dyan, because life is so short, una po, put God first. Pangalawa, because life is so short, enjoy the moment. Mabilis lang ang buhay. So enjoy the moment. Because life is fragile, carbon-based tayo po mga tao. Pagka nagbanggaan po ang tao at saka bisikleta, ang panalo, bisikleta. Hindi mananalo ang tao. Lalo na kung magbanggaan ng tao at saka truck, ang mananalo, yung truck. Never mananalo ang tao. Kapag ka tumalon ka sa second floor, tumalon ka sa sahig, hindi ka mananalo sa sahig. Makagat ka lang ng lamok, magkakaroon ka ng malaria, magkakaroon ka ng dengue. No, napaka-fragile ng buhay po ng tao. Kaya dahil po mabilis ang tao, verse 5, awit 90 verse 5, mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Imagine niyo nga yun. Ang tao raw ay pumapanaw na para mong winawalis. Pag nagwawalis kayo sa umaga, nakakalat dyan yung mga alikabok hanggang doon. Walis. 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 Pagtingin mo, wala na. Ganun daw po ang tao. Parang winawalis lang. Pumapanaw tayo. Parang damo sa umaga na tumutubo sa panaginip. Anyone can die anytime. Anyone can die anytime. Ito nakaramang mga buwan, nakapila lang sila sa NLEX, biglang may rumaragasang truck sa likuran nila. Patay. Maghahatid ka lang ng tatay mo sa airport, biglang merong rumaragasa na sasakyan. Patay. Nakagat ka ng aso, rabies, patay. Hindi ko kayo tinatakot, pero siguro naman, alam naman natin ho yan. No, ang dali po ng buhay. Kaya, lagi mo sinasabi, kausap ko lang siya no isang araw. Nagkita pa kami kagabi. Anybody, anyone can die anytime. Therefore, experience life as it comes. Dahil po sa verse 6. Parang damong tumutubo, may taglay na bulaklak, kung gumabi, nalalanta, at bulaklak ay nalalagas. Ito raw po ang buhay natin. Parang damo na tumutubo. Wala naman damo dyan kahapon ah. Ba't may damo ngayon? Tumubo. At nung tumubo, may bulaklak pa na kasama. Kaya lang, nung kinagabihan, nalagas na rin. At hindi raw tayo dapat magtaka kasi yun po ang life cycle talaga ng damo. Tutubo, mamumulaklak, kinagabihan, mamamatay. Kinaumagahan, may panibagong damo na naman na makikita po tayo ron. Tutubo na naman, mamumulaklak, at mamamatay na naman. Yan daw po ang buhay natin mga tao. So experience life
as it comes. Pag dumating po yung buhay sa atin, tumubo ka, ay tumubo. Mamulaklak, dahil later on naman po, malalagas, at pagkatapos po ay mamamatay. Enjoy life. Enjoy the moment ng buhay po natin. Sino po rito makakapagsabi, kung gusto nyo taas kamay nyo, pwede ha. Sino rito makakapagtaas ng kamay at sasabihin niya, na-enjoy ko ang pagkabata ko? Oh, ayan, meron, no? Ano? Be proud. Be proud. Pag nasabi mo na na-enjoy ko ang pagkabata ko. Kasi minsan kumakain kami sa isang kainan dito po sa Doña Soledad, may lumapit, 8:30 ng gabi, ganito kalit na bata, nagtitinda ng puto. Diba, nandiyan ka sa traffic, may kakatok sa'yo, mga bata, namamalimos. Masasabi kaya nila na-enjoy nila ang pagkabata nila? Hindi. Kaya yung mga bata po, tingnan nyo, ilang taon bata ang isang bata? Ilang taon lang siya considered na bata? Siguro pagpalagay na 10, no? Bata pa yan, 10, 11, 12. Pag 11, 12, dapat marunong na maghugas ng pinggan yan, dapat na marunong na maglaba yan. Kung bata, 9, hindi pa siguro pagsasaingin yan. Pero mga 10, duda ka na bata yan. So pagpalagay na 10 years lang siya na bata. Tapos mabubuhay siya hanggang anong taon? Kung pahabain ng Diyos ang buhay niya, mabubuhay siya hanggang 80. 70 years siyang matanda. 10 years lang siyang bata. Binugbog pa ng nanay. 10 years lang siyang bata, pinagtrabaho pa, child labor pa. Hindi pa niya na-enjoy yung kanyang pagkabata. Hanggang tumanda na siya, puro gano'n na ang ginawa niya sa buhay niya. Mga kapatid, meron ho tayong mga yugto sa buhay natin. At bawat yugto, at tinuturo po sa atin, bawat yugto ng buhay natin, enjoyin mo itong yugto na ito. At hindi lamang yun, enjoyin mo din, hayaan mo rin silang mag-enjoy yung ibang tao doon sa yugto ng buhay nila. Nakita mo yung bata, gustong maligo sa ulan, ano sasabihin ng nanay? Hindi pwede, magkakasakit ka. So, lumaki yung bata, nag-teenager, hindi nakaranas maligo sa ulan. Kawawa, yung bata. No, ang sarap nun. Naliligo ka sa ulan, yung tubig sa bubong, sinasalo mo, kahit na puro tain ng pusa yung bubong. Di ba? Tatapat ka pa rin sa alulod, tapos bigla may solid. Oh. Pero memories, di ba? Core memories. Sino sa atin na hindi nakaranas ng ganon? Kung hindi mo naranasan yung ganon, di ba parang kulang yung pagkabata mo? Enjoy every stage in your life. Kasi maikli lang yung buhay eh. Mga bata, 10 taon lang yan na bata. Hayaan mo madumihan. Hayaan mo masaktan. Hayaan mong matuto sa buhay. Kasi pag yan hindi na bata, pareho na natin yan. Kayod. Gustong matulog, hindi makatulog. Gustong matulog ng mahaba, hindi makapagtulog ng mahaba. Ang daming bawal, ang daming responsibility. Let them enjoy their childhood. At kung ikaw naman, estudyante, enjoyin mo rin naman yung pagka-estudyante mo. Hindi rin naman yung puro sunog kilay. Yun ang nasasabi, nagsusunog siya ng kilay. Hanggang talaga na makakita mo, ang talino, gumraduate, kalbo na. Dahil talaga namang naubos ang buhok. Kaaral. Kaya lang, may sabihin sana ako, kaya lang baka masamain ng mga Sabi nung kanta, school bukol, di ba? Konting aral, konting bulakbol. So may konting bulakbol din kasi dapat may kaibigan ka. Dapat meron ka rin na experience na nanood ka ng sine, meron ka experience na kung ano man yung ginawa ninyo, konti lang. Hindi puro bulakbol para balanse ang buhay. So kung estudyante ka, enjoyin mo yung pagka-estudyante mo. Pumasok ka sa tamang oras, gumawa ka ng assignment, mag-recite ka, enjoyin mo yung pagka-estudyante mo. At pagka-graduate mo, binata ka na. Eto naman, enjoyin mo naman yung pagkabinata mo. Makain mo yung gusto mong kainin, mapuntahan mo yung gusto mong puntahan, mabili mo yung gusto mong bilhin, para kapag susunod na yugto, may asawa ka na, hindi ka na nagbibinata. Alam niyo po, yan ang maraming pinagmumulan ng mga away mag-asawa. Yung kanyang asawa, nagbibinata. Kung kailan may anak, kung kailan buntis yung kanyang asawa, tsaka nagbibinata. Umuwi ng madaling araw, umuwi ng
kasama barkada, outing-outing, overnight, may asawa kang buntis, overnight ka pa. Diba? Magbinata ka kung binata ka. Pero pag may asawa ka na, huwag ka na magbinata. Kaya habang binata ka pa ngayon, go ahead. No? Magbinata ka. Huwag ka mabubuntis. Baka naman yun ang definition mo ng binata. So, enjoy it. Ngayon, kapag may asawa ka na, enjoyin mo naman yung pag-aasawa. May asawa ka na eh. Enjoy mo yun. May kapartner ka, may katulong ka, kumikita kayo pareho, may naalagaan kayo mga bata. Pag magulang ka na, at kung lolo ka na, enjoyin mo naman yung pagkalolo mo. Enjoyin mo yung mga apo mo, enjoyin mo siya. At kung, eto po, kung panahon na para mamatay, mamatay na. Alam mo, hindi ka mamatay, 200 years old ka na. Diba? Yung mga balat mo hanggang dito na. May panahon po kasi ang lahat ng bagay. Dapat lang po enjoyin siya sa tamang panahon. Ang warning ko lang po ito lang ang warning ko. Binanggit natin, nung bata ka, ganito, estudyante ka, ganyan, di ba? Binata ka, ganon. Ito po ang warning. Do not interchange. Do not interchange for maximum enjoyment. Ano ba yung sabihin? Huwag mong pagpalit-palitin. Ang pagkita ng pera, di ba? May trabaho ka na, kasi tapos ka nang magbinata, nag-aasawa ka na, kumikita ka na, etc. Hindi yun kapalit ng pagkabata. Yung pagkabata nasa simula, hindi nasa huli. Sa bagay, yung iba, pag tumatanda, naging parang bata uli, tampuhin, at anyway. Hindi yung pwedeng pagbalik-balik ta rin. Dapat, nauna yung pag-aaral, bago yung pag-aasawa. Nauna yung pag-aasawa, bago yung pag-aanak. Kapag ka binabalik-baligtad mo yan, nag-anak ka muna, at saka ka nag-aral, pwede rin naman, pero mahirap. Diba? Tsaka ka nag-asawa, okay, nag-asawa ka muna, nag-anak ka muna, nag-asawa, tsaka ka nag-aral, pwede rin naman, pero mahirap. Hindi ho dapat pagbali-balik ta rin. Pwede, pero mahihirapan ka. So for maximum enjoyment, wag pagbali-balik ta rin. Ito mga bagay na to. Enjoy the moment habang pinagkakaloob ng Panginoon. And live life to the fullest. Kasi maikli lang yung buhay. Enjoy life. Live life to the fullest, but siyempre, meron pang balanse. But, do not damage yourself and your relationship with God. Meron ng mga tao ayaw lumabas ng bahay. Bakit? Kasi tuwing lalabas ka ng bahay, gastos. Ano gagawin mo? Hindi ka lalabas ng bahay. May mga tao po yung buhay nila, hindi na po nila na-enjoy. Trabaho, kayod. Bayad. Dapat po na-enjoy din natin. Pero hindi rin naman po dapat puro enjoy. Kasi iba naman, enjoy. Tapos utang. Hindi rin may enjoy. Pag may utang, hindi rin natin may enjoy ang buhay. Dapat po balanse. Mapansin mo, teka, parang puro tayo trabaho Enjoy naman. O kaya, teka, puro tayo enjoy Diba? Trabaho naman. So, dapat po balansin po natin ang buhay natin. And enjoy the moment, be present. Be present. Ano po ibig sabihin niya be present? Simple lang po. Kung nasaan ka, dapat nandun ka. Ang lalim, ano? Kung nasaan ka, nandun ka. Siyempre. Kung nasaan ka, nandoon ka. Kunyari po, nasa church ka ngayon. Ano dapat ginagawa mo ngayon? Dapat ba nagsiselfone ka ngayon? Hindi ka dapat nagsiselfone ngayon. Nasa church ka eh. Kung nasan ka, nandun ka. Ba't ka nasa church? Kasi mag-worship. So ano dapat gawin? Mag-worship. Kung nasaan ka, nandun ka. Birthday. Birthday ng anak mo, ng asawa mo. Umattend ka doon sa birthday. Ano dapat mong gawin? Nasa birthday ka, be present. Participate. Sumali ka sa kanta ng happy birthday. Magdala ka ng regalo. Kumain ka ng Shanghai, tsaka ng spaghetti, at tsaka ng fried chicken. Yun naman lagi yung handa eh. Diba? Kung nasaan ka, nandun ka. Kung may graduation, umattend ka ng graduation. Tinawag siya, pumalakpak ka. Huwag mong isipin kung ano-ano. Alam niyo po, pag nasa bahay ka, pag nasa bahay ka, dapat nasa bahay ka. Maliban na lang kung pulis ka.
Kasi pagka pulis ka, kahit nasan ka, pulis ka eh. May mga trabahong ganun eh. Pastor ka, kahit saan, pastor ka eh. Hindi ka naman pwedeng, day off ako ngayon. No? Wala namang ganun eh. Ang pulis, kahit day off, pulis pa rin yan. Pero kung ikaw ay empleyado, at ikaw ay nasa bahay, lalo na kung nakabakasyon, yung mga boss dito, huwag niyong tawag-tawagan. Kapag boss ka, tatawagan ko si ganito. Nakabakasyon siya eh. Di bali, kailangan ko to eh. Kapag nasa bahay po tayo, pilitin po natin na huwag mag-uwi ng trabaho. Amen! Ayun. Pilitin natin na huwag mag-uwi ng trabaho kapag ka nasa bahay. Unless work from home. Pero kung work from home ka, pilitin mo pa rin na meron kang isang space doon. Di ba, work from home ka eh. Pag naupo ka doon sa space mo, doon ka lang magtatrabaho. Pag tumayo ka na, kakaharapin mo na yung asawa mo at yung anak mo, kalimutan mo na ito, tatay ka na o nanay ka na. Pero pag tumalikod ka na sa kanila, hindi ka na nanay at tatay na naman. Empleyado ka, binabayaran yung oras mo, binabayaran yung trabaho mo. So be present. Kung nasaan ka, enjoyin mo kung nasa saan ka. Nagpunta kayo sa Enchanted Kingdom, umaten ka, di ba? Mag-rides ka doon, sumuka ka ng sumuka. At least, na-enjoy mo kasi nandoon ka. Hindi yung nandoon ka, nagagala kayo sa Tagaytay, nagagala kayo sa Baguio, kasi iniisip mo, yung mga sinampay ko kaya, baka umulan na naman, naiwan ko. Hindi yung isip mo, no? Kung nasaan ka, enjoyin mo. Be present. Enjoy the moment. Okay? And higit sa lahat po, to enjoy the moment. Ito po, medyo mahirap sabihin to pero madali lang, kaya natin to. As much as you can, iwasan magkasakit. Ang hirap niyan. Ang hirap naman ang sinasabi mo, Pastor. Mahirap po talaga. Pero as much as you can, iwasan magkasakit. Napakalaking impact sa kasiyahan ng puso, ng buhay, ng pamilya kapag ka nagkakasakit po tayo. Meron po mga sakit, hindi natin may iwasan kusang dumarating. Nandiyan na yan, di sige. Pero as much as you can, mag-diet ka, mag-exercise ka, magpa-check up ka, lalo na kung meron kang health card, para po, pag may sakit ka, talaga pong hindi natin may enjoy ang buhay. Okay? So, tuloy po natin, pagbabasa. Awit 97-9. Sa tindi na iyong galit, para kaming nauupos. Sa simbuyo ng galit mo'y lubos kaming natatakot. Grabe, Aming mga kasalanan sa harap mo'y nahayag. Mga sala naming lihim, kita mo sa liwanag. Sa kamay mo'y nagwawakas. Itong hiram naming buhay, napaka-depressing nito. Parang bulong lamang ito na basta lang dumaraan. Dahil maikli ang buhay, sabi natin po kanina, put God first. Pangalawa, enjoy the moment. Pangatlo po, avoid sin. Iwasan mo ang kasalanan. Believe me, hindi ka sasaya kapag hindi natin iniwasan ang kasalanan. Kasi maikli na nga, magulo pa kapag kami kasalanan. Sin complicates life. Kapag kami kasalanan, gumugulo. Kaya sabi po sa verse na binasa natin, para kaming nauupos. Dahil meron silang kasalanan, para daw silang nauupos. Hindi na na-enjoy yung glow. Ang nangyayari sa kanila, parang paliit ng paliit, pahirap ng pahirap, patuyot ng patuyot. Sin complicates life. Gumugulo ang maayos, lumulungkot ang masaya, humihirap ang madali, pumapangit ang maganda. Saya na ng samahan ng buong pamilya. So, kung bakit naman nagkaroon pa ng kaguluhan, pumangit patuloy, ang ganda-ganda ng samahan. Nagka-third party. Yung dating masaya, lumungkot. Yung dating maayos, gumulo. Kasi merong kasalanan na nangyari. It all happens all the time. Natutong magsugal. Diba? Ang ganda ng family, ang ganda ng buhay, natutong magsugal. At alam niyo po, ilang taong kilala ninyo na yumaman dahil sa sugal? Marami. Ang yumayaman, yung mga nagpapasugal. Pero hindi yung nagsusugal mismo. Nananalo ka, yung unang araw, siguro pinanalo ka pa talaga ng bangka para bumalik ka. Pero natutong magsugal. Alam niyo po, kung meron man dito, hindi ko naman po alam lahat ng mga background natin. Kung meron nagsusugal dito, kilabutan ka. Delikado pamilya mo. Delikado kinabukasan ninyo kung nagsusugal ka. Delikado po. Walang sigurado. Walang sigurado. Ingatan po natin yan.
O kaya, minsan naman, maayos po ang buhay. Nakikita natin sa internet. Ang ayos ng buhay, nag-outing sila. Nagkagit-gitan sa kalye. Ano ginawa? Nag-road rage. Dahil nag-road rage, ang ayos ng buhay, may outing na pinanggalingan, may pupuntahan na birthday party, mayroong bukas, ganyan-ganyan. Nagkagit-gitan. Nag-road rage. Nagmurahan. Maya-maya, naglabas ng baril. Mamaya, wala na. Patay na yung isa. Kulong na yung isa, sira na ang buhay ng buong pamilya. Mga kapatid, kapag mayroong sin sa buhay po natin, it complicates everything. Ang saya ng samahan, na-inlove ka bigla sa maling tao. Pag na-inlove sa maling tao, gulo ang buhay. Pag-ingatan po natin yan. Lagi tayong may takot kapag po mayroong sin. Sin can shorten life even more. Maikli na nga yung buhay eh. Gumulo pa. Hindi lamang ho yan. Maikli na yung buhay, iikli pa lalo kapag meron po tayong kasalanan na ginagawa. Totoo po yan. Alam niyo po, kung meron mang umiinom dito, kung may umiinom man dito, hindi ko sabihin na pupunta ka sa impyerno. Hindi ko sabihin yun. Kung hindi mo mapigil sarili mo sa pag-inom, maniwala ka, bawat tagay, delikado atay. Bawat tagay mo na ganyan, yung atay mo, naging 99%, 98% na lang. 97% na lang. 96.8% na lang. Bawat tagay mo, delikado ang buhay mo, kapatid. Di kita tinatakot. At kung ikaw ay naninigarilyo, kung may naninigarilyo man dito, hindi mo ba nakikita yung nakalagay doon sa karton ng sigarilyo? Hindi mo nakikita nabubulok yung atay, nabubulok yung lungs? Naninigarilyo pa rin tayo? Diba, pastor, hindi naman ako naninigarilyo pag Sunday. Naamoy pa rin. Akala mo hindi. Mabait lang yung kausap mo, ayaw lang sabihin, pero naamoy niya. Tapos nakikita sa kuko, nakikita sa gilagid. Huwag niyo tignan, huwag niyo tignan. Pero hindi ho yan na itatago. No, it will shorten your life. Maikli na nga yung buhay na binigay ng Diyos. I-shorten pa natin lalo dahil dyan sa mga ginagawa natin ngayon. No, yung mga nakaraang taon, kung natatandaan ninyo, may mga nawawalang sabongero. Alam niyo ba yun? Hanggang ngayon, hindi na sila natagpuan. Yung mga nawawalang sabongero. Kasi natalo sa sabong, hindi na lumitaw, dinukot. Hanggang ngayon, hindi na lumitaw. Umiikli lalo ang buhay. Kapag tayo po ay mayroong inaalagang kasalanan, iikli ang buhay. Yun ay kung hindi ka maunahan na anxiety tsaka depression. Pero pag naunahan ka nun, lalong iikli ang buhay po natin. No? Lugi. Avoid sin. Why? Because sin angers God. Ginagalit ng kasalanan ang Diyos. Hindi na natin kailangang pag-usapan yan. Alam na po natin yan. Pero no matter what you do, huwag mong galitin ng Diyos. Diba? Huwag mong galitin ng Diyos. Minsan po, nakaupo ako dun sa lamesa namin, nagkakape, breakfast, ganyan. Akalain niyo ba naman, biglang merong isang langgam na umakyat dito sa braso ko at kinagat ako. Kung kayo yun, ano gagawin niyo sa langgam? Tiniris ko yung langgam. Masamang tao ba ako? Mamamatay langgam? Hindi, di ba? Ginalit ako di tiniris ko, pastor ka pa naman, tumitiris ka ng langgam. Simple lang po, huwag mong galitin ng Diyos kasi langgam ka lang. Huwag mong galitin ng Diyos, kakagatin pa natin ng Panginoon, kayang-kaya tayong tirisin ng Diyos. Kayang-kaya niya magpakidlat. O kayang-kaya niya bigla na lang na yung mata mo hindi bumukas. Kayang-kaya ng Panginoon. We please God. We do not anger God. We please God. Sabi ng Diyos, huwag mo nang subukan. Masisira ang buhay mo. At totoo yan. Hindi po biro yan. So, no sin can be hidden. Hindi naman natin may tatago po yan. Sabi ko sa verse 8, mga sala naming lihim, kita mo sa liwanag. Sabi sa verse 8. So, ulitin ko, before I close dito sa pangatlo na to, huwag maliitin ang kasalanan. Walang maliit na kasalanan. Kunyari, ikaw ay nagtatrabaho sa Jollibee. Nagtatrabaho ka sa Jollibee. Tapos, pumasok ka,
bilang empleyado ng Jollibee, tapos may suot kang t-shirt, I love McDonald's. Ano gagawin sa'yo ng management? Tanggal ka sa trabaho. Sabi mo, bakit po? Masama ba magsuot ng t-shirt? Maliit na kasalanan, pero tanggal ka sa trabaho. Ganun po ang Panginoon. No? Kabaliktaran ng Panginoon ang kasalanan. So, do not anger God, avoid sin. And awit 90:10-12, panghuli po natin, buhay namin umaabot ng 70 taon, singkad. O, yung mga 70 years old dito, kota na, sabi. Minsan naman 80, may bonus pa, no? Pwedeng maka-80. Kung kami malakas, kung kami ay nagda-diet at nag-exercise at nagko-crossword puzzle, ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa at hirap. Hirap daw ang buhay. Pumapanaw pagkatapos dito sa sangmaliwanag. Sa tindi ng galit, sino kayang tatarok? Sino susukat? Verse 12 po tayo, tatalo lang sa verse 12. Dahil itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Maganda po yan sa English. Ito po sa English, palagay ko familiar sa inyo ito sa English. Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. So dahil maikli ang buhay, una po sa lahat, put God first. Pangalawa, enjoy the moment. Pangatlo po, avoid sin. At panghuli po natin, make your days count. Make your days count. Dapat wag sayangin ang bawat araw sa buhay po natin. Naranasan niyo na ba yung meron kayong naglilinis kayo halimbawa ng wallet ninyo o bag ninyo, biglang nakita ninyo, meron ka palang voucher, meron ka palang gift card, tapos yung gift card na yon, meron kang 10,000 worth of anything you want to get dito sa ganitong restaurant o dito sa ganitong sa SM halimbawa. Tapos pagtingin mo sa petsa, expired kahapon, ang sakit. No, meron kang libre, makukuha mo yung gusto mo, 10,000 pesos. Kaya lang, nag-expire kahapon. Ano sasabihin mo? Sayang. Hindi ko napansin. Yan ang buhay. Make every day count. Daw po yung buhay natin may pinagkatandaan. Yung buhay daw natin, dapat po may na-contribute sa mundo. Yung buhay daw po natin, dapat may na-achieve na purpose ni Lord sa buhay natin. Yung goal ni Lord sa'yo, dapat daw po na-achieve natin yon. Let us realize the value of each day. Bawat araw po ay mahalaga. Hindi po dapat sinasayang ang araw. Kasi po itong araw na to, normally po hindi ko sinasabi yung petsa kasi po sa recording, kapag sinabi ko yung petsa, alam nila yung petsa. Pero i-edit na lang natin. Anong petsa nga ba ngayon? May 25, 2025. Anong oras na? 11:28. Okay? May 25, 2025, 11:28 in the morning. Never na babalik itong petsang ito. Ayan, lumilipas ang segundo. May 25 pa rin, pero hindi na 11:28. Never na babalik itong petsang ito. At kapag binalikan mo, ano ba ginawa ko noong May 25, 2025? Ng alas 11 ng umaga, 11:28, iniisip mo, ano ba ginawa ko? Natulog ako habang nagsisermon. So, yun ang ginawa mo nung araw na yon, hindi naging counted yung araw na yon. Nasayang yung pong araw na yon. Huwag po natin sayangin ang araw. Let us prioritize. Bawat araw, i-prioritize po natin yung mga importanteng mga bagay. Kaya po ako, para po sa akin, minsan po pagod ako, minsan po may sakit ako, minsan po ang daming nakaschedule na gagawin. Pero kapag kami nangyari po na napaka-importante, may ikakasal, yung mga bagay na once in a lifetime na mangyayari, kailangan po i-prioritize. Once in a lifetime lang yan eh. Ngayon lang yan magdidibu. Ngayon lang yan mag-50th wedding anniversary. Ngayon lang yan magaganito at magaganyan kahit may sakit po. Kung kaya rin lang naman at di ka rin lang naman makakahawa, pinaprioritize po natin. Kasi hindi na babalik kailanman. Kaya minsan nakakalungkot po. Ang dami ko natin narinig na kwento, yung mga tatay, nasa ibang bansa, nalulungkot sila. Hindi ko nakita yung anak ko, unang humakbang. Hindi ko nakita yung anak ko na sinabi yung word na daddy, o puro mommy sinasabi, hindi sinasabi yung daddy. Nung wala ako, nung graduation, wala ako, nung debut,
Nakakalungkot po talaga kapag gano'n. So kung may pagkakataon po tayo, let us make the day count. I-prioritize po natin. Also, let us be productive every day. Huwag po natin sayangan yung araw. May kilala po ako, sa ngayon, kung di ako nagkakamali, magdan 93 years old na po siya. May kilala po kami, may kamag-anak kami, gano'n na edad ngayon. Pag kinausap niya po siya, bakit matalas pa yung isip niya? Bakit malakas pa yung katawan niya? Alam niyo po ang sagot niya, araw-araw meron siyang goal na gusto ma-accomplish. No, meron kang goal ngayong araw na to. Minsan naman po may makakausap ako na tao, sabi niya, paulit-ulit na lang naman ang buhay eh. Tanda na siya eh. Kikising ako sa umaga, wala naman akong gagawin. Titignan ko lang yung lumulubog na araw, mga dumadaan na mga tricycle, tapos yun lang ang buhay. Nabobore siya sa buhay. Pero ito pong kakilala namin, gabi pa lang, ano kaya gagawin ko bukas? Tatapyasin ko yung ganito. Pipinturahan ko yung ganyan. Alam niyo po, gawin nating hobby yan, gawin po nating kalakaran. Gabi pa lang, kami po ni Mrs. paggabi, nag-uusap po kami niyan. Ano meron bukas? No, so meron kang goal the next day. So habang ikaw ay nabubuhay, meron kang goal. At pagdating ng gabi, natutuwa ka, may nangyari, may na-accomplish. Ang sarap po ng feeling of being productive. Set a task. Nakakahaba po ng buhay yan when you set a task. Yun yung mga nagre-retire, hindi ko po alam sino yung mga nagre-retire na dito, pero yung mga nagre-retire, parang, I hope I'm wrong ha. Minsan po pag nag-retire, biglang humihina. Kasi nung sila po hindi pa nagre-retire, araw-araw bumabangon. May dahilan para bumangon. Hinahabol nila yung body clock. At pag nandun na sila, merong kaunting trabaho, may kaunting chika, may kaunting pero inaantay nila yung body clock na naman. At least may goal. At pag uwi po nila, gusto nila magpahinga. May goal pag uwi, makapagpahinga. Pero nung nag-retire, gigising sa umaga, ano nga ba gagawin ko? Naglaba ka na kahapon, naglalaba ka na naman ngayon. Puro laba ang ginagawa. Hanggang maghapon, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Gabi na naman. At umaga na naman. Let's make our days count. Huwag sayangin ang araw. Huwag din sayangin katutulog. Alam niyo ba, ang mga bata ngayon baliktad na. Natutulog sa umaga, gising sa gabi. 4:00, tanghalian. Baliktad. Nasasayang ang buhay. Nasasayang ang buhay, kaka-online games. At alam niyo po, online games, kahit po hindi bata, kahit matanda. Online games. Magkaroon nawa ng impact ang buhay natin. Leave a legacy. Mag-iwan tayo ng tatak. Mamamatay ka, mag-iwan ka ng tatak dito sa mundong ito. Ang ganda po niyan, ang saya po niyan. Ito ang iyong slot sa history. Di ba pag namatay, nakalagay sa lapida, 1970 to 2013. Di ba may nakalagay na ganon? Yun ang inclusive date na ikaw ay naka-assign sa mundong ito. Yun ang ibinigay ng Diyos na mabubuhay ka doon sa date na yon. Hindi nung time na ni Cleopatra, nung time mo, ito. At itong binigay ng Panginoon na time na ito sa atin, mag-iwan ka ng tatak. Be productive. Ano kayang tatak ang pwede po nating iwanan? Noong isang araw, nanonood ako ng Facebook, Guinness Book of World Records, pinakamaraming nakain na cupcake sa loob ng 10 minuto. Anong klase yun? So sana may saysay yung tatak natin. Champion ka sa Call of Duty. Ano naman yun? Iharap mo sa Panginoon yun? Champion ka sa online games? Yung mag-iwan po tayo ng tatak sa mundo na ito. Lead someone to Jesus. No, sa pamamagitan mo, meron tao na hindi nagpakamatay dahil sa'yo. Mag-iwan tayo ng tatak sa mundong ito. And finally, invest in eternity. Magandang word po yan. Invest. Minsan nalulugi, pero pag nag-invest po tayo sa Diyos, I promise you, tubo, hindi kalugi. Sabi po sa binasa natin kanina, ang buhay daw natin, puro hirap at dusa ang buhay. Sabi ng Panginoon, bigay mo sa akin yung hirap, bigay mo sa akin yung dusa, at bigay mo rin sa akin ang buhay mo. Ako ang bahala. And invest in eternity. Ako po ay 53 years old ngayon. Kung loloobin po ng Panginoon, mabuhay ako hanggang 80. Ilang taon pa meron ako? 27 years.
Sabi ko, Lord, sa'yo na yung 27 years ko. At pagkatapos, anong kapalit ng 27 years ko na yun? Sabihin ng Panginoon, ako naman ang bahala sa eternity mo. Hindi ako lugi. Kasi 27 lang yung itinanim ko, pero habang buhay ang kapalit nito. No, iba po sa atin, siguro mas matanda sa akin, 70 ka na. Kung bibigyan ka ng Diyos ng 10 pang taon, edi 10 taon. Lord, sa'yo na yung 10 taon ko. Pero dahil ang buhay ay hindi po sigurado, sino makakapagsabi na aabot pa tayo ng 10 taon? Sino makakapagsabi na aabot pa tayo ng bukas? Only God knows. So mga kapatid, life is so short. Actually, ang panghuli talaga dapat dyan, life is so short, live wisely. No? Live wisely. Maging matalino sa buhay. Pero yan po ang title ng part 2 natin ito. Live wisely. Sa susunod po na pagkikita natin, part 2, dahil maikli ang buhay, mabuhay ng may katalinuhan. So samahan niyo po ako, manalangin po tayo sa Panginoon. Ama namin, maikli man ang buhay, pero mahaba naman ito, sapat ito para ubusin namin sa paglilingkod sa inyo, pagmamahal sa inyo at sa amin pong kapwa. Dalangin po namin, Panginoon, sa maikling buhay na ito, turuan niyo po kami na mabuhay ng may karunungan, mabuhay po kami ng may katatagan, may pananampalataya. At nawa po, Panginoon, sa buhay na ito, maranasan po namin ang kasiyahan, ang pagmamahalan. Maranasan namin higit sa lahat ang pabor mo, na hindi po kami lumalakad mag-isa sa mabigat, madilim at maikling buhay na ito, kundi lumalakad po kami na may pag-asa dahil sa pananampalataya na ipinagkaloob ng Panginoong Hesus. Salamat po, Lord God, sa umagang ito, sa iyong pasalamat at pagpupuri at pagsamba sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen.